Maagang dumating si Crispin Fernando sa lungsod. Nakasakay siya ng jeep mula sa malayong baryo. Dala-dala ang lumang bayong na puno ng mga papeles at ilang gamit. Pawis na pawis siya. Suot ang kupas na polo at pantalon na may mantsa ng lupa at nakasandalyas lang. Habang naglalakad papunta sa malaking gusali ng isang kilalang kumpanya, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanya. May ilan pang nagbulungan at tinawanan ang itsura niya. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang mahalaga sa kanya ay makapasok at maayos ang pakay niya. Paglapit niya sa entrance, agad siyang hinarang ng guard. "Saan ka pupunta?" tanong ng guard na may halong pagdududa sa boses. Maingat na ngumiti si Crispin at sinabing may bibilhin siya sa opisina ng kumpanya. Ngunit halata sa mata ng guard ang pagtataka kung bakit may taong mukhang magsasaka sa ganoong kalaking establishmento. Matapos ang ilang segundo ng pagsusuri, pinayagan din siyang pumasok. Tahimik lang siyang naglakad papasok sa lobby na puno ng marmol ang sahig at malamig ang simoy ng aircon. Sa mga dingding, nakasabit ang malalaking larawan ng mga proyekto at produkto ng kumpanya, na lalo pang nagpatingkad sa pagkakaiba ng itsura niya kumpara sa paligid. Sa gilid ng lobby, dalawang babaeng staff ang nakakita kay Crispin. Nagtinginan sila, saka sabay na nagkunot noo. "Grabe, sino kaya yan? Para namang galing palengke," bulong ng isa. Ang kasama naman ay nagtakip ng ilong at pabulong na tumawa. "Baka naligaw lang, tingnan mo yung damit, puro dumi." Habang naglalakad si Crispin papunta sa counter, naririnig niya ang mga bulungan at ramdam niya ang malamig na pagtrato ng mga tao. Ngunit hindi siya nagpadaig sa hiya. Huminga siya ng malalim at lumapit sa receptionist. "Magandang umaga po. May gusto sana akong itanong tungkol sa produkto ninyo," mahinahon niyang sabi. Ngunit imbes na ayusin siya, sinipat siya ng receptionist mula ulo hanggang paa at halatang hindi natuwa sa nakita. "Sir, baka mas maganda sa palengke na lang kayo magtanong. Hindi para sa lahat ang mga produkto rito." Malamig at sarkastikong tugon ng babae. Nagulat si Crispin sa inasal, pero hindi siya nagtaas ng boses. "Pasensya na po, may balak kasi akong bumili ng maramihan," paliwanag niya. Ngunit tinawanan lamang siya ng receptionist saka nagpasaring sa katabing staff na halatang nanunuya. Unti-unti, napansin ng ibang empleyado ang sitwasyon. May ilan na nagbulungan, ang iba'y nagtatawanan habang napatingin kay Crispin. May isa pang lalaking staff ang nagkunot noo at malakas na nagsabi, "Baka nagkakamali ka ng lugar. Dito hindi tumatanggap ng makadukha." Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumusok sa damdamin ni Crispin. Ngunit pinili pa rin niyang magtimpi. Hindi siya pumalag o nagsalita ng masama. Bagkus, tumango lamang siya at muling humingi ng pasensya. Sa halip na tulungan, mas lalong pinagkaisahan siya ng mga empleyado. May isa pang babae ang lumapit at sinabing, "Kung wala kang perang pambili, huwag ka nang mag-aksaya ng oras dito." Maraming totoong customer na dapat asikasuhin. Halata sa paligid ang panlalait at panduduro sa kanya. Naroon ang mga mata ng mga tao na tila ba nanlilibak. May mga pasimpleng tawa at may mga nagtatakip ng bibig na parang nandidiri. Sa gitna ng lahat ng iyon, nanatiling kalmado si Crispin. Alam niyang hindi niya kailangang ibaba ang sarili para lang patulan ang ganitong klaseng ugali. Tahimik siyang umupo sa isang gilid ng lobby. Hawak-hawak ang lumang bayong na tila ba siya ang pinakamababang uri ng tao sa lugar na iyon. Habang nakaupo, ramdam niya ang mga matang nakatuon sa kanya, puno ng panghuhusga. May mga empleyadong dumaraan na nakataas ang kilay at nagsasalita ng mahihinang insulto. Ang ilan ay halos hindi maitago ang pagtawa. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi natinag si Crispin. Ang bawat bulong, bawat tingin at bawat insulto ay tinanggap niya ng may katahimikan, bagamat ramdam niya ang bigat sa dibdib. Minsan sumulyap siya sa mga staff na abala sa kanilang pagtawa. Sa loob-loob niya, iniisip niyang marahil ay hindi sila naturuan ng tamang pakikitungo sa kapwa,
lalo na sa mga mukhang mahirap. Pinili niyang hindi magsalita ng laban dahil alam niyang hindi iyon ang tamang panahon. Sa halip, nagpasya siyang maghintay. Nagpatuloy siya sa pag-upo, tila ba nagmamasid at nag-aaral ng kanilang ugali. Alam niyang balang araw, ang mga taong nangmamaliit ay makikita ang patotohanan at doon nila mararamdaman ang bigat ng kanilang ginawa. Sa kanyang tahimik na pag-upo, naging mas malinaw kay Crispin ang kaibahan ng anyo at pagkatao. Maaaring madungis ang kanyang kasuotan at pawisan ang kanyang balat, ngunit buo ang kanyang dignidad. Hindi niya kailanman ikinahiya ang kanyang pinagmulan. At sa loob-loob niya, may tiwala siyang darating ang araw na ang mga taong ngayon ay nanlilibak ay sila ring unang matitigilan kapag lumabas ang katotohanan. At habang patuloy ang bulungan at tuksuhan ng mga empleyado, tumayo si Crispin. Marahang inayos ang bayong nadala at lumapit muli sa counter. Hindi para makipagtalo, kundi para muling subukang iparating ang kanyang pakay. Ngunit sa halip na tanggapin, tinulak siya ng staff palabas ng linya, sinasabing wala siyang karapatan doon. Nakayuko siyang naglakad pabalik sa kanyang upuan. Marahang ngumiti sa kabila ng panghihiya at sa isip niya'y nag-ukit ng pangako na hindi magtatagal, mababago ang lahat. Sa mga oras na iyon, walang nakakaalam na ang taong tinutuligsa nila, ang mukhang magsasakang kanilang pinandirihan, ay siya palang may pinakamatinding kapangyarihan sa kumpanyang iyon. Ngunit pinili niyang manahimik muna at hayaan silang magpakita ng tunay na kulay. Ang simula ng isang leksyong babago sa kanilang buhay ay nagsimula na. Habang nakaupo pa rin si Crispin sa gilid ng lobby, hindi na tumigil ang pangmamaliit ng mga empleyado. May isa pang staff na dumaan at nagsabi ng malakas, "Baka nagugutom ka, kuya. Doon sa kanto may karinderya, mura lang. Dito, hindi para sa'yo." Tumawa ang ilan at nag-apir pa, tila ba nakahanap sila ng bagong libangan sa pang-aapi. Ang iba nama'y palihim na kumuha ng litrato gamit ang kanilang cellphone, sabay post sa group chat ng mga empleyado. Ang caption, "May naligaw na magsasaka sa opisina." Halakhakan ang naging tugon ng mga nakakita. Kahit nakararamdam ng hiya, pinili pa rin ni Crispin na maging mahinahon. Hindi niya ipinakita na apektado siya, bagkus ay pinilit niyang manatiling kalmado. Ngunit lalo pa itong ikinainis ng receptionist. "Sir, kung wala talaga kayong pambili, huwag niyo na pong abalahin ang oras namin." Matigas na sabi nito. Sumabat ang kasama niyang staff. "Tingnan mo nga, parang wala ngang pera. Ang dami pa naming gagawin, tapos ito lang ang haharapin natin." Naging mas lantaran na ang pangmamaliit. May empleyadong babae ang lumapit at sinadyang kalugin ang ilong habang sinasabi, "Amoy lupa, parang galing sa bukid diretsyo dito." Ang isa pa ay nagkunwaring nagtatakip ng bibig na parang nasusuka. Ang lahat ng iyon ay nasaksihan ng mga taong pumapasok at palabas ng kumpanya. May ilan sa kanila ang napapailing, ngunit walang gustong makialam dahil baka sila rin ang pagtawanan. Samantala, may isang janitor na matagal nang nagtatrabaho sa gusali ang nakamasid mula sa malayo. Alam niyang hindi tama ang ginagawa ng mga empleyado, ngunit wala siyang lakas ng loob para magsalita. Gayunman, naramdaman niya ang awa para sa lalaking mukhang magsasaka. Sa isip niya, bakit kaya't hindi nila mabigyan ng kahit kaunting respeto ang tao, kahit mukhang mahirap lang? Hindi nagtagal, narinig ng manager ang maingay na pagtatawanan. Lumabas siya mula sa kanyang opisina at lumapit sa grupo. "Ano na namang kaguluhan ito?" Malakas niyang tanong. Agad na nagsumbong ang receptionist. "Sir, itong matandang ito kanina pa dito. Wala namang pera, nagtatanong kung paano makakabili. Nakakaistorbo na siya." Tumango ang manager at tinignan si Crispin mula ulo hanggang paa. Napakunot ang kanyang noo at halatang nainis. "Hoy, anong ginagawa mo rito?" Singhal ng manager. Maingat na sumagot si Crispin. "Pasensya na po, sir.
May gusto lang sana malaman tungkol sa inyong produkto. Balak o po kasing bumili. Ngunit hindi siya pinakinggan. Huwag mo akong niloloko. Mukha ka bang may pambili? Umalis ka na bago pa ako magalit. Galit na sabi ng manager. Nagulat si Crispin. Hindi dahil sa sigaw kundi dahil sa kawalan ng malasakit ng taong ito. Sa paligid, nagpalakpakan pa ang ilang empleyado na tila ba nanalo sa isang laro. May nagsabi pa ng, "Sige sir, paalisin mo na yan. Sayang ang oras natin." Sa puntong iyon, ramdam ni Crispin ang bigat ng sitwasyon. Hindi lang basta pang mamaliit ang natanggap niya, kundi isang hayagang insulto sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak ang bayong na tila ba mas bumigat sa kanyang mga kamay. Sa kanyang pag-alis, hindi na siya lumingon pa sa mga empleyado. Ngunit habang naglalakad palabas ng pintuan, naririnig pa rin niya ang mga mahihinang halakhak at bulong. May sumigaw pa ng, "Mag-ingat ka, baka madumihan ang carpet." Sabay hagigik ng iba. Sa kabila ng lahat, hindi siya sumagot. Pagdating niya sa labas ng gusali, huminga siya ng malalim. Ramdam niya ang panghihiya, pero higit pa ron ay ang kalungkutan na sa panahong ngayon, marami pa ring tao ang humuhusga batay sa anyo at kasuotan. Napatingala siya sa mataas na gusali at sa loob-loob niya, nag-ukit siya ng pangako. Hindi magtatagal, makikita ng mga ito kung sino talaga siya. Hindi niya kailangang gumanti gamit ang salita o galit, dahil ang katotohanan mismo ang magiging hustisya. Habang papalayo, napasalubong niya ang ilang empleyado ng ibang kumpanya sa kalsada. May isa na mapapansin na nakatingin sa kanya nang may pagtataka, marahil iniisip kung bakit ganun ang hitsura ng taong galing sa loob ng mamahaling gusali. Ngunit hindi na yon pinansin ni Crispin. Ang mas mahalaga ay naipakita niya sa sarili na kaya niyang tiisin ang pangmamaliit nang hindi bumababa sa antas ng mga taong nang insulto sa kanya. Sa kabilang banda, ang mga empleyado sa loob ng gusali ay nagpatuloy sa kanilang tawanan. Nagkwentuhan sila na para bang isang masayang biro ang nangyari. May nagkomento pa, "Siguro bukas, may isa na namang magsasaka ang papasok dito. Maghanda tayong tumawa ulit." Hindi nila alam ang kanilang mga ginawa ay nagsimulang mag-ukit ng marka na magpapabalik sa kanila balang araw bilang aral. Samantala, ang manager ay bumalik sa kanyang opisina. Nagagalak na napaalis ang isang taong sa tingin niya'y istorbo. Hindi niya naisip na ang desisyong iyon ay magbabalik sa kanya bilang malaking dagok sa mga susunod na araw. Ang mga staff naman ay masayang nag-usap sa group chat, ipinapakita ang litrato ni Crispin na palihim nilang kinunan. Hindi nila alam na ang larawan ding iyon ang magpapaalala sa kanila ng kanilang kahihiyan sa hinaharap. Sa gabing iyon, umuwi si Crispin sa isang simpleng tirahan. Tahimik siyang kumain ng hapunan at pinagmasdan ang mga papeles na laman ng kanyang bayong. Habang binubuklat niya ang mga iyon, muling bumalik sa isip niya ang mga pangyayari. Ngunit hindi galit ang naramdaman niya. Sa halip, daman niya ang awa para sa mga taong hindi marunong rumespeto. Sa kanyang puso, buo ang paniniwala na may tamang oras para sa lahat at darating ang araw na makikita nila ang kabayaran ng kanilang ginawa. Sa mga sandaling iyon, walang nakakaalam na ang lalaking kanilang pinagtawanan at pinandirihan ay hindi lang isang simpleng customer. Siya mismo ang may pinakamalaking karapatan sa kumpanya. Ngunit pinili niyang maghintay at hayaan ang mga taong iyon na mahulog sa sariling bitag ng kanilang pag-uugali. Ang kwento ng aral at pagbabalik ng karma ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, maagang bumalik si Crispin sa lungsod. Hindi na siya nakasuot ng kupas na polo o lumang pantalon. Ngayon ay malinis siyang nakabihis, naka-long sleeves na kulay puti at maayos ang sapatos, tila isang respetadong negosyante. Sa kanyang tabi ay may isang abogado na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento.
At kasama rin nila ang personal na driver na nagbukas ng pinto ng isang mamahaling kotse. Pagbaba ni Crispin, agad na napalingon ang mga tao sa paligid. Ang lalaking inakala nilang magsasaka kahapon ay biglang nag-iba ang anyo at halatang hindi basta-basta ang kanyang pinagmulan. Pagpasok nila sa gusali, hindi na siya hinarang ng guard. Bagkus, nagbigay galang pa ito at nagbukas ng pinto. Nakita ng mga staff ang kanyang pagdating at ang kanilang mga mukha ay biglang nagbago. Ang mga mata nilang kahapon ay puno ng pang-aalipusta, ngayon ay namutla sa pagkagulat. Hindi makapaniwala ang mga ito na ang taong kanilang inalipusta at pinagtawanan ay siya ring bumalik na tila mas makapangyarihan pa sa kahit sinong nakita nila. Lumapit si Crispin sa counter kung saan siya pinahiya kahapon. Ang receptionist na kahapon ay mayabang na nagsabi sa kanya na hindi siya bagay doon. Ngayon ay halos mangingig sa kaba. Magandang umaga, mahinahon niyang bati. Ngunit ramdam ng babae ang bigat ng bawat salita. Naalala mo pa ba ako? Hindi makasagot ang receptionist. Bagkus ay halos mabasag ang boses nito nang sabihing, "Po, pasensya na po sir." Kasabay noon, lumabas ang manager na kahapon ay sumigaw at nagpalayas sa kanya. Nakaayos ang buhok nito at halatang hindi alam ang gagawin nang makita si Crispin. "Sir, hindi ko po alam na kayo pala," nanginginig na bungad ng manager. Ngunit bago pa makapagsalita pa ng mahaba, tumingin si Crispin ng diretsyo sa kanya. "Hindi ninyo alam dahil hinusgahan ninyo agad. Hindi ninyo inisip na bawat taong pumapasok dito ay may dahilan, may karapatan, at higit sa lahat, may dignidad." Nagbulungan ang mga empleyado sa paligid. May ilan na halos itago ang kanilang buka dahil sila mismo ay nakisali sa pang-aalipusta kahapon. Ang iba namay napahawak sa dibdib, natatakot sa maaaring kahinatnan ng kanilang ginawa. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang abogado ni Crispin. Para po sa kaalaman ng lahat, si Ginoong Crispin Fernando ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Matagal na siyang nagtatag ng negosyo, ngunit pinili niyang manatiling simple. Ipinadala niya ang kanyang mga tauhan para pamahalaan ang kumpanya. Ngunit nais niya ngayong makita kung paano tinatrato ng mga empleyado ang mga customer, lalo na ang mukhang mahirap. Isang malakas na bulong ang kumalat sa buong lobby. Ang mga taong kahapon ay nagtatawanan, ngayon ay hindi matatingin kay Crispin. Ang manager na dating mataas ang boses ay halos hindi makagalaw, pawis na pawis at nanginginig ang tuhod. Ang receptionist at mga staff na nang insulto kay Crispin ay naiiyak na sa hiya at pilit na humihingi ng tawad. Ngunit hindi pa iyon ang oras ng pagpapatawad. "Hindi ko kayo dinala rito para parusahan lang," sabi ni Crispin. Nakatingin sa lahat. "Dinala ko rin kayo rito para matuto. Hindi lahat ng taong mukhang mahirap ay wala ng halaga. Ang inyong ugali kahapon ay hindi lamang nakasakit sa akin bilang tao, kundi nakasira rin sa pangalan ng kumpanyang ito. Kung hinayaan kong magpatuloy ang ganitong sistema, darating ang panahon na mawawala ang tiwala ng mga tunay na customer. Ang bawat salita niya ay tila lataya na dumampi sa damdamin ng mga empleyado. May ilan na nakayuko na lamang, hindi nakatingin, habang ang iba namay nangingilid ang luha. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Lumapit si Crispin sa manager. "Ikaw na dapat ay nangunguna sa pagtuturo ng respeto ay siyang nanguna sa pangmamaliit. Paano mo tinuturuan ang iyong mga tauhan kung ganyan ang asal mo?" Hindi nakasagot ang manager, bagkus ay napaupo sa isang upuan, tila ba naubusan ng lakas. Pagkatapos ay tumingin si Crispin sa mga staff. "At kayo na nagbuluman, nagtawanan at tumulong sa paglalait, ano ang natutunan ninyo? Na masaya kayong manlayit ng iba
para lamang masabi na mas mataas kayo? Ngayon, sino ang tunay na mababa? Walang nakasagot. Ang lobby ay tila naging korte kung saan si Crispin ang hukom at ang lahat ng nang-insulto ay mga nagkasala. Sa oras na iyon, naramdaman ng lahat ang bigat ng kanilang ginawa. Hindi na ito basta biro o kalokohan. Ang kahapon na inakala nilang simpleng libangan ay naging ugat ng kanilang kahihiyan. At sa harap nila ay isang taong pinakita ang tunay na halaga ng dignidad, na kahit insultuhin at maliitin ay piniling magtimpi at hintayin ang tamang oras para ilantad ang katotohanan. Hindi pa man niya inilalahad ang magiging parusa, alam na ng mga empleyado na may darating na kapalit ang kanilang ginawa. At sa kanilang mga puso, nagsimula na ang takot na ang kinabukasan nila ay hindi na magiging katulad ng kahapon. Pagbabalik ng karma ay unti-unti nang nagbubukas ng pinto. Nang matapos magsalita si Crispin ay binalot ng katahimikan ang buong lobby. Walang sinumang naglakas ng loob na magsalita o kumilos. Ang mga empleyado na kahapon lamang ay abala sa kanilang tawanan at pangiinsulto, ngayon ay tila mga batang nahuli sa maling gawa. Ramdam ng lahat ang bigat ng mga salitang kanyang binitiwan. Tahimik na lumapit ang ilang empleyado sa kanilang manager. Tila umaasa na sila ang magtatanggol sa sitwasyon. Ngunit ang mismong manager na kahapon ay galit at malakas ang boses, ngayon nakayuko, pawis na pawis at hindi makatingin ng diretsyo kay Crispin. Uminga ng malalim si Crispin at muling nagsalita. Bilang may-ari ng kumpanyang ito, tungkulin kong tiyakin na ang bawat taong papasok dito ay makakaranas ng respeto. Hindi ako bumalik upang ipahiya kayo, ngunit ang ginawa ninyo kahapon ay hindi ko maaaring palampasin. Sa halip na gampanan ninyo ang tungkulin ninyo, inabuso ninyo ang kapangyarihan ninyo laban sa isang taong inakala ninyong walang halaga. Sa ganitong uri ng pag-uugali, hindi lamang ako ang nasaktan, kundi pati ang mismong pangalan ng ating kumpanya. Ang kanyang abogado ay lumapit at inilabas ang ilang dokumento mula sa folder. Ipinakita niya ito sa lahat at ipinaliwanag na may mga patakaran at alituntunin ang kumpanya tungkol sa tamang pakikitungo sa mga customer. Lahat kayo ay pumirma na susundin ang mga ito, ngunit malinaw na nilabag ninyo, seryosong sabi ng abogado. May ilan sa mga staff na halos maiyak na, nagmamakaawa at nagsasabing hindi na mauulit ang kanilang ginawa. Ngunit nanatiling matatag si Crispin. Ang respeto ay hindi dapat hinihiling. Dapat ito'y kusang ibinibigay. Kung kailangan niyong makakita muna ng mamahaling damit o kotse bago ninyo kilalanin ang karapatan ng isang tao, mali ang pinasok ninyong trabaho. Isa-isa niyang tinanong ang mga empleyadong nanguna sa pang-iinsulto. Ikaw, turo niya sa receptionist, noong humingi ako ng impormasyon kahapon, bakit hindi mo ako pinansin at imbes ay tinaboy mo ako? Halos mangiyak-ngiyak na sumagot ang babae. Pasensya na po sir, hindi ko po alam. Akala ko po wala kayong kakayahang bumili. Tumango si Crispin. At iyon ang mali. Ang trabaho mo ay magbigay ng serbisyo at impormasyon, hindi manghusga batay sa hitsura. Sunod niyang tinuro ang isa pang staff na malakas ang tawa kahapon. Ikaw naman, anong pakiramdam ang idinulot sa iyo nang pagtawanan ang isang taong hindi mo kilala? Hindi makasagot ang lalaki, bagkus ay yumuko at umiling. Masaya ba na nakakatawa kang tao kapalit ng dangal ng iba? Tandaan mo, ang nakakatawa kahapon ay siya ring ikinahihiya mo ngayon. Lalo pang lumalim ang bigat ng sitwasyon nang lumapit si Crispin sa manager. At ikaw, na dapat ay nangunguna sa pagbibigay ng halimbawa, ikaw mismo ang sumigaw at nagpaalis sa akin. Kung hindi mo kaya igalang ang mga taong pumapasok dito, paano mo aasahan na igagalang ka ng iyong mga tauhan? Halos bumigay ang tuhod ng manager at napahawak siya sa mesa para hindi matumba. Sir, patawad po.
Hindi ko po alam na kayo ang may-ari, garalgal niyang sagot. Ngumiti ng banayad si Crispin, ngunit mahigpit ang kanyang tinig. Hindi mo kailangang malaman kung sino ako para magpakita ng respeto. Dapat iyon ay bahagi na ng iyong pagkatao. Kung ang respeto ay ibinibigay lang sa may pera o posisyon, wala iyong saysay. Ang tunay na halaga ng isang tao ay nakikita kung paano niya tratuhin ang kapwa, lalo na ang mukhang mas mababa kaysa kanya. Ramdam ng lahat na ito na ang simula ng kaparusahan. Maraming empleyado ang hindi na nakatingin kay Crispin. Ang ilan ay lumuluha na at ang iba namay halos nanginginig sa kaba. Ngunit hindi pa nagwakas ang kanyang mga salita. Ngayong araw, kailangan kong ipakita na ang kumpanyang ito ay hindi nagpapalaganap ng diskriminasyon. Hindi ko hahayaang masira ang pangalan ng ating negosyo dahil lamang sa ugaling puno ng pangmamaliit. Muling kinuha ng abogado ang dokumento at inilabas ang listahan ng mga empleyado na nagkaroon ng direktang papel sa pang-iinsulto. Ang ilan sa inyo ay kakailanganing magpaalam ngayon din. Ang iba namay bibigyan ng pagkakataon. Ngunit kailangang dumaan sa seryosong pagsasanay at pagsusuri. Halos mawalan ng ulirat ang mga staff na narinig ang kanilang pangalan. May ilan na agad na lumapit kay Crispin, lumuhod at nagmamakaawa. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang paninindigan. Hindi ito tungkol sa pagpapatawad ko lamang. Ito ay tungkol sa prinsipyo. Kung hahayaan kong manatili kayo ng walang pagbabago, uulit at uulit lang ang ganitong uri ng pangyayari. Tahimik na naglakad palayo si Crispin patungo sa opisina ng board upang ipagbigay alam ang kanyang naging desisyon. Sa likod niya, naiwan ang mga empleyado na basang-basa ng pawis, nangingilid ang luha, at nagdurusa sa bigat ng kanilang konsensya. Ang lobby na kahapon ay puno ng tawanan at pang-iinsulto ay ngayoy naging silid ng hiya at takot. Sa kanyang isip, alam ni Crispin na ito pa lamang ang simula. Ang tunay na pagbabago ay darating sa susunod na mga araw. At doon makikita kung sino ang handang matuto at sino ang patuloy na matitigasan ang puso. Ngunit isa ang malinaw, wala nang makakalimot sa aral na kanyang iniwan sa lobby ng kumpanya. Ang taong kanilang pinagtawanang kahapon ay ang taong ngayon ay may hawak ng kanilang kinabukasan. Pagdating ni Crispin sa conference room, ay naroon na ang ilang miyembro ng board na abala sa kanya-kanyang gawain. Tahimik silang nagmasid habang pumapasok siya. Dala pa rin ang dignidad at bigat ng kanyang presensya. Ang abogado niyang kasama ay inilapag ang mga dokumentong hawak nito sa mesa at ipinaliwanag na kailangan ng agarang pagpupulong tungkol sa nangyaring insidente. Lahat ng miyembro ay nagulat sa mga ibinunyag na detalye. Hindi nila inasahan na sa loob mismo ng kanilang kumpanya ay may naganap na lantaran at garapal na diskriminasyon laban sa isang customer, na sa kasamaang palad ay siya palang kanilang tunay na may-ari. Tahimik na nakinig si Crispin at saka nagsalita. Ipinaliwanag niya ang buong karanasan mula sa pagpasok niya sa lobby hanggang sa mismong oras na siya ay pinalabas at pinahiya ng manager at ng mga staff. Marahang niyang inilahan ang mga salita at pangungutya na kanyang natanggap, hindi upang maglabis ng sama ng loob, kundi upang ipakita ang larawan ng sitwasyong hindi na dapat maulit. Ang bawat salita niya ay bumaon sa isip ng mga nakikinig. Hindi lamang ito simpleng kwento ng maling pagtrato. Ito ay kwento ng kultura ng kamalan ng malasakit at pagmamalaki na unti-unting sumisira sa pundasyon ng kanilang negosyo. Nagkaroon ng maikling katahimikan matapos ang kanyang paglalahad. Isa sa mga board member ang nagsalita. Kung hindi ikaw ang nakaranas niyan, malamang hindi natin ito malalaman. At isipin mo, ilang ordinaryong customer na kaya ang nakaranas ng ganyang uri ng pangmamaliit at hindi na muling bumalik. Kumango si Crispin at muling nagsalita. Iyan ang punto ko.
Ang bawat taong pumapasok sa pintuan natin ay may dahilan at tungkulin nating igalang sila. Kung hinayaan kong lumipas ito, darating ang panahon na wala nang magtitiwala sa atin. At kapag nawala ang tiwala ng tao, mawawala rin ang negosyo. Matapos ang talumpati ni Crispin ay inilabas ng abogado ang listahan ng mga tauhan na direktang sangkot sa insidente. Napagkasunduan ng board na ang ilan ay agad natatanggalin sa trabaho bilang parusa at halimbawa, habang ang iba na may bibigyan ng huling pagkakataon ngunit kailangang dumaan sa mahigpit na pagsasanay tungkol sa tamang pakikitungo sa kapwa at propesyonal na serbisyo. Isa-isang binanggit ang mga pangalan at sa kabilang silid ay ipinatawag na rin ang mga empleyado. Ang manager ang unang pumasok, pawis na pawis at halatang kinakabahan. Nagmakaawa siya kay Crispin at sa mga board members, sinasabing hindi niya intensyong ipahiya ang lalaki kahapon. Ngunit mariing sagot ni Crispin, kung ang isang leader ay hindi marunong magbigay ng respeto, paano mo inaasahan na matututo ang iyong mga tauhan? Hindi kita mapapanatili sa posisyon na ito kung ganyan ang klase ng pamumuno mo. At sa harap ng lahat, inanunsyo na siya ay tinatanggal sa kanyang tungkulin. Napaupo ito, halos mawalan ng ulirat at sa katahimik na umalis ng silid. Sumunod na tinawag ang receptionist at ilang staff. Halos hindi makapagsalita ang receptionist sa sobrang kaba at pag-iyak. "Patawad po, sir. Hindi ko po alam ang iniisip ko kahapon." Mangiyak-ngiyak niyang sabi. "Hindi ko po alam na kayo pala." Ngunit mariing sagot ni Crispin, hindi mo kailangang malaman kung sino ako para magpakita ng respeto. Kung lahat ng customer ay mayaman at nakabihis bago mo sila igalang, wala kang puwang sa serbisyong ito. Pinaawan siya ng mabigat na babala at kailangang dumaan sa mahabang pagsasanay. At kung hindi magbabago, ay tuluyan na siyang aalisin. Ang ibang staff na nakisali sa tawanan at panlalait ay naharap din sa kanilang kasalanan. May ilan na tinanggal kaagad dahil sa paulit-ulit na paglabag sa disiplina. Samantalang ang iba na may binigyan ng pagkakataon ngunit kailangang sumailalim sa probasyon. Ang mga luha at pangakong hindi na mauulit ay hindi nakapagpabago sa desisyon ng board. Ang malinaw, ang kumpanya ay kailangang linisin at ayusin mula sa ugat upang maibalik ang tiwala ng mga tao. Sa labas ng conference room ay kumalat ang balita. Ang mga empleyadong wala sa insidente ay nagulat nang malaman ang katotohanan na ang lalaking inisip nilang isang simpleng magsasaka ay siya palang tunay na may-ari. Marami sa kanila ang napaisip at napahiya, hindi dahil sila mismo ang nanginsulto, kundi dahil nakita nila kung gaano kabilis makapaghusga ang ilan sa kanilang kasamahan. Maging sila ay natakot sa posibilidad na kung hindi nila babaguhin ang kanilang pananaw, baka sila naman ang mahulog sa parehong pagkakamali. Nang matapos ang pagpupulong, lumabas si Crispin at humarap sa lahat ng natitirang empleyado sa lobby. Tahimik silang lahat na nakatayo, nakikinig at naghihintay. "Hindi ko kayo kinamumuhian," aniya. "Ngunit hindi ko rin palalampasin ang maling ugali. Ang respeto ay hindi dapat base sa itsura, damit o yaman ng tao. Ang respeto ay dapat binibigay sa lahat. Dahil tao tayo at pantay-pantay tayong may dignidad." Ang mga salitang iyon ay nagsilbing matinding sampal sa lahat ng nakarinig. Marami ang napayuko, ang iba na may nagluha sa sobrang hiya. Ang ilan ay lumapit pa at nagpasalamat dahil binigyan pa rin sila ng pagkakataon. Ngunit sa puso ng lahat, alam nila na ang kanilang pananaw sa kapwa ay kailangang magbago. Habang umuuwi si Crispin sa kanyang bahay ng gabing iyon, dama niya ang bigat ng mga nangyari. Hindi madali ang magpataw ng parusa, ngunit kailangan iyon para magbukas ng pinto sa pagbabago. Sa kanyang puso, umaasa siya na ang nangyaring insidente ay magsisilbing aral hindi lamang sa kumpanya kundi pati sa lahat ng nakasaksi. Ang mga taong naninsulto sa kanya ay ngayon ay nagdurusa sa kahihiyan at takot.
at ang kumpanya naman magsisimulang tumahak sa bagong landas ng malasakit at tunay na serbisyo. Sa mga sandaling iyon, malinaw sa kanya na nagsisimula na ang tunay na pagbabago. Ngunit alam din niyang hindi rito matatapos ang lahat. May mga susunod pang hakbang at doon malalaman kung sino ang handang tumanggap ng aral at sino ang patuloy na matitigasan ang puso. Ang pangyayaring ito ay simula lamang ng pag-ikot ng gulong ng karma na kanilang hinubog sa sarili nilang mga kamay. Matapos ang mga naging parusa at babalang ipinataw ni Crispin, nagsimulang mabago ang ihip ng hangin sa loob ng kumpanya. Kinabukasan, maaga siyang dumating upang personal na obserbahan kung paano kikilos ang natitirang mga empleyado. Pagpasok niya sa lobby, ay agad niyang napansin ang katahimikan. Wala na ang dating magaspang na pagbubulungan o mapanuksong halakhak. Sa halip, lahat ay nakatayo ng maayos. Binabati siya ng magalang at tila nag-iingat sa bawat salita at kilos. Kahapon lamang ay puno ng pangbamaliit ang kanilang paligid. Ngunit ngayon ay parang takot silang maulit ang parehong pagkakamali. Lumapit si Crispin sa receptionist na kahapon ay halos itaboy siya palabas. Ngayon ay nakayuko ito at may halong kaba ng bumati. Magandang umaga po, sir. Pasensya na po ulit sa lahat ng nangyari. Mahinang sabi ng babae. Tumingin lamang si Crispin at tumango. Ang pagbati ay hindi dapat pilit, kundi kusang loob. Sana ay natutunan mo na yon, sagot niya. Halos mapaluha ang babae, ngunit marahang ngumiti bilang tanda ng pangako na babaguhin niya ang kanyang asal. Habang naglalakad siya sa hallway, may ilang empleyado ang lumapit at nagsabi ng kanilang pasasalamat. Sir, salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon na makabawi, sabi ng isang staff na kahapon ay nakisali sa tawanan, ngunit hindi gaanong lantaran ang pangiinsulto. Hindi po namin akalaing darating ang oras na mismong may-ari na ang magtuturo sa amin ng tama. Tumango si Crispin at mahinahong nagsabi, huwag ninyo akong pasalamatan dahil binigyan ko kayo ng huling tsansa. Pasalamatan ninyo ang sarili ninyo kung tunay na magbabago kayo. Ang respeto at malasakit ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa lahat ng taong papasok dito. Samantala, kumalat ang balita sa labas ng kumpanya. May ilang dating kustomer na nakaranas din ng hindi magandang trato mula sa ilang empleyado ang muling nagbalik, dala ng balitang binago na ang pamamalakad. Ang ilan ay nagulat na mas maayos at magalang na silang pinaglilingkuran. At ang iba namay napangiti nang marinig na mismong may-ari ang gumawa ng hakbang para ituwid ang sistema. Naging usap-usapan ito sa mga kliyente at unti-unting bumalik ang tiwala ng mga tao sa kumpanya. Hindi lamang sa kustomer nagkaroon ng pagbabago, kundi pati sa mismong loob ng opisina. Ipinatupad ni Crispin ang mahigpit na pagsasanay tungkol sa tamang pakikitungo at pag-unawa sa kliyente maging sino man sila. Mayroong mga seminar kung saan itinuro ang kahalagahan ng malasakit at bawat empleyado ay kailangang dumalo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ng lahat na hindi lamang pera o produkto ang puhunan ng negosyo kundi ang respeto sa tao. Ngunit hindi lahat ay nakatanggap ng aral ng magaan. May ilan sa mga natanggal na empleyado ang patuloy na nagrereklamo sa labas. May mga balitang ikinakalat na sila raw ay pinahiya at tinanggal ng walang sapat na dahilan. Subalit nang magsalita ang ibang nakasaksi, lumabas ang buong katotohanan kung paanong sila mismo ang nanguna sa pangmamaliit kay Crispin. Sa huli, hindi nagtagumpay ang kanilang mga sumbong at reklamo dahil malinaw ang ebidensya ng kanilang asal. Samantala, sa tahanan ni Crispin ay naroroon ang kanyang pamilya na tahimik lamang na sumusuporta sa kanya. Habang kumakain sila ng hapunan, ikinuwento niya ang mga nangyari. Ang kanyang asawa ay nagbigay ng payo.
Hindi madali ang magpataw ng disiplina, pero minsan kailangan iyon para mapanatiling matatag ang pundasyon. Ang ginawa mo ay hindi lang para sa kumpanya, kundi para rin sa lahat ng taong darating pa. Napangiti si Crispin at tumango. Dama ang init ng suporta ng kanyang pamilya. Sa mga simunod na araw, patuloy siyang bumalik-balik sa kumpanya upang tiyakin na maayos ang takbo. Nakita niya ang mga empleyado na unti-unti nang nagbabago, hindi na lamang dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na pagkaunawa sa aral na kanilang natutunan. May mga pagkakataong nakakakita siya ng kustomer na mukhang simple lamang, ngunit sa halip na maliitin, masigla at magalang silang tinutulungan ng mga tauhan. Nakakaramdam si Crispin ng kaunting ginhawa sa puso niya sa tuwing makikita niya ang ganitong pagbabago. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Alam niyang darating ang panahon na muling susubukin ang kumpanya at kailangan nilang manatiling tapat sa kanilang mga paninindigan. Kaya't nagpasiya siyang gawing regular na programa ang mga pagsasanay at seminar upang matiyak na hindi na mauulit ang nangyari. Ang bawat empleyado na papasok ay kailangang dumaan sa parehong proseso para matiyak na dala nila ang kultura ng respeto at malasakit. Sa dulo ng araw, nakaupo si Crispin sa kanyang opisina, pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng bintana. Sa kanyang isipan ay dumaan ang lahat ng mga pangyayari mula sa unang araw na pumasok siya sa gusali na mukhang magsasapa, hanggang sa araw na ito na unti-unti nang nagbabago ang lahat. Mahirap man ang pinagdaanan, alam niyang naging daan iyon para sa mas malaking pagbabago. At sa kanyang puso, alam niya na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban. Ang laban hindi lang para sa negosyo, kundi para sa pagpapalaganap ng isang simpleng aral na matagal nang nakakaligtaan ng marami. Ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa suot, sa itsura o sa yaman, kundi sa dignidad at respeto na dapat ibinibigay sa lahat, anuman ang kanilang pinagmulan. Mabilis na kumalat ang balita sa loob at labas ng kumpanya tungkol sa nangyaring pagbabago. Ang mga empleyado na dating pabaya at walang pakialam sa mga kustomer ay ngayon ay masinsinang nagbabago ng kanilang asal. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagbabalik ng tiwala ng mga tao, hindi pa rin nakaliligtas sa paninira ang kumpanya. May mga dating staffs na tinanggal na pilit ipinapakalat ang maling balita. Sinasabing naging malupit si Crispin at sinadyang ipahiya sila. Ang ilan sa mga kliyente ay nakarinig ng mga kwento at nagsimulang magtanong kung ano ang totoong nangyari. Isang araw, habang nakaupo si Crispin sa kanyang opisina, pumasok ang kanyang abogado, dala ang ilang pahayagan at print ng mga post sa social media. Makikita roon ang mga artikulo at komento ng mga dating empleyado na nagpapanggap na sila ang biktima. "Sir, may mga balitang pinapalabas na ang kumpanyang raw ay hindi patas at kayo raw ay mapang-api," sabi ng abogado. Tahimik lamang si Crispin at tinitigan ang mga papel. Natural na may ganito, mahinahon niyang sagot. Kapag natanggalan ng trabaho ang isang tao, mas madali para sa kanya ang manisi kaysa aminin ang pagkakamali. Pero hindi natin hahayaang ito ang maging muka ng ating negosyo. Imbes na magalit, inisip ni Crispin na gawing oportunidad ang sitwasyon. Nagpatawag siya ng press conference upang ipaliwanag ang nangyari. Sa harap ng mga mamamahayag, mahinahong inilahad ni Crispin ang kanyang karanasan noong araw na pumasok siya bilang isang simpleng kustomer. Isinalaysay niya ang lahat ng nakita at naramdaman at kung paano siya pinahiya ng mismong mga empleyadong dapat magbigay ng respeto. Hindi niya binanggit ang pangalan ng mga tauhang natanggal. Ngunit ipinaliwanag niya kung bakit kailangan niyang gawin iyon. Ang respeto ay hindi pribilehiyo na ibinibigay lamang sa may kaya. Ito ay karapatan ng lahat, wika niya. Matapos ang kanyang pananalita,
nagsimula ang ilang mamamahayag na magtanong, "Sir, hindi ba masyadong mabigat ang ginawa ninyong pagtanggal? Hindi ba dapat nabigyan sila ng mas mahabang pagkakataon?" Malumanay na tumugon si Crispin. Ang pagkakataon ay laging naroroon. Ngunit noong pinili nilang pagtawanan at maliitin ang isang taong mukhang mahirap, pinutol nila mismo ang pagkakataong iyon. Ang kumpanya ay hindi makatatayo kung hindi nito poprotektahan ang bawat taong pumapasok sa pintuan nito. Ang kanyang mga sagot ay naging malinaw at tapat, kaya't unti-unting napawi ang alinlangan ng mga nakikinig. Samantala, ang mga empleyado na naiwan sa kumpanya ay nagsimula ng makita ang mas positibong epekto ng mga pagbabago. Dumami ang kliyenteng bumabalik at nagdadala pa ng kanilang mga kaibigan at pamilya. May mga pagkakataong pumasok ang mga simpleng tao, nakapambahay lamang, at doon na ipapakita ng mga tauhan ang malaking pagbabagong kanilang natutunan. Ngayon, walang sino man ang hinuhusgahan base sa itsura. Sa halip, pantay ang pagtrato sa lahat. Ngunit para kay Crispin, hindi pa sapat ang lahat ng iyon. Kaya't nagpasimula siya ng isang bagong programa sa kumpanya na tinawag niyang Pantay-Pantay Tayo. Sa ilalim ng programang ito, ang bawat empleyado ay sasailalim sa pagsasanay hindi lamang sa pagbebenta at serbisyo, kundi pati sa pagpapahalaga sa dignidad ng tao. May mga role-playing activities kung saan sila ay tinuturuan kung paano humarap sa mga customer na iba-iba ang antas ng buhay. Pinapaliwanag din sa kanila ang mga tunay na kwento ng mga magsasaka, mangingisda, at ordinaryong manggagawa upang maintindihan nila ang bigat ng bawat araw na pinagdadaanan ng mga simpleng tao. Dahil dito, unti-unting nagbago ang kultura ng kumpanya. Ang mga empleyado na dati walang pakialam ay naging mas sensitibo at magalang. Ang mga kliyente na may lalong natuwa at kumalat ang magandang balita na sa kumpanya ni Crispin ay pantay-pantay ang turing sa lahat. Maging ang ilang naunang nadala ng maling balita mula sa mga natanggal ay muling bumalik at nakita ang malaking kaibahan. Ngunit hindi rin nakaligtas sa kanya ang pagdating ng ilang kritisismo mula sa mas mataas na sektor ng negosyo. May ilang kakompetensya ang nagsabing masyadong mabagal ang serbisyo dahil mas nakatuon daw sila sa pagbibigay respeto kaysa mabilis na transaksyon. Ngunit hindi na tinag si Crispin. Mas pipiliin kong mabagal ng may dignidad kaysa mabilis ngunit puno ng pangmamaliit, sagot niya. Ang paninindigang iyon ay lalo pang nagpatatag sa pangalan ng kumpanya. Habang patuloy ang pagbabago sa loob ng negosyo, naramdaman ni Crispin ang kakaibang kasiyahan. Ang simpleng plano niyang subukin ang kanyang mga tauhan ay nauwi sa mas malaking aral para sa lahat. Hindi lamang mga empleyado ang natuto, kundi pati mga kliyente at iba pang kumpanya na nakarinig ng kanyang kwento. May ilan pang negosyanteng lumapit sa kanya at humingi ng payo kung paano rin nila maisasabuhay ang parehong prinsipyo. Sa huli ng araw, habang nakaupo si Crispin sa kanyang opisina, muling bumalik sa kanyang isip ang alaala ng unang araw na pinagtawanan at pinahiya siya. Malinaw pa rin ang mga ngisi at halakhak ng mga empleyadong iyon, ngunit ngayon ay napalitan na iyon ng mga ngiting puno ng respeto at pagpapahalaga. Sa kanyang puso alam niyang nagsisimula na ang tunay na pagbabago at ang leksyon na kanyang iniwan ay hindi na madaling mabubura sa isip ng lahat. Ang kanyang pakay ay hindi lamang parusahan ang mga nagkamali, kundi magtanim ng aral na tatagal sa maraming taon. At habang pinagmamasdan niya ang kanyang kumpanya na unti-unting nagiging mas malapit sa masa, alam niyang naabot niya ang isang layuning higit pa sa kita, ang magbigay ng respeto at malasakit na matagal nang nawawala sa maraming tao. Habang lumilipas ang mga linggo ay mas malinaw
na nakikita ang epekto ng mga ginawa ni Crispin. Ang kumpanya na dati ay puno ng bulungan at panlalait ay unti-unti nang napalitan ng mas magalang at mas maayos na kapaligiran. Ang bawat empleyado, mula sa pinakamababa hanggang sa mga supervisor, ay nagsikap na ipakita ang pagbabagong inaasahan sa kanila. Ang dating lobby na naging lugar ng pang-iinsulto at kahihiyan ay ngayon ay puno ng maayos na pagbati at mainit na pagtanggap sa sinumang papasok. Maging ang mga customer ay napapansin ang malaking pagbabago. Marami ang nagsasabing mas magaan na ang pakiramdam nila tuwing bumibili o nagtatanong dahil pantay-pantay na ang turing sa lahat. Ngunit hindi doon natapos ang laban. Isang araw ay ipinatawag ni Crispin ang lahat ng mga tauhan sa isang malaking pagpupulong. Nasa harap siya ng entablado, maayos ang bihis at seryoso ang mukha habang nakaupo ang lahat ng empleyado sa kanilang upuan, tahimik na nakikinig. Alam kong marami sa inyo ang natakot at nahihiya pa rin dahil sa nangyari, panimula niya. Ngunit hindi ko ngayon kinokondena. Ang lahat ng ito ay hindi lamang tungkol sa kaparusahan. Kung hindi natin ikagalang ang mga kliyente, mawawalan tayo ng halaga kahit gaano pa kalaki ang kinikita natin. Mabigat ang boses ni Crispin, ngunit ramdam ng mga tao ang kanyang sinseridad. Ipinaliwanag niya ang mga bagong patakaran. Lahat ng empleyado ay sasailalim sa regular na pagsasanay tuwing 3 buwan at magkakaroon ng sistema ng pagmomonitor kung paano nila tinatrato ang mga customer. Dagdag pa niya, bibigyan ng gantimpala ang mga empleyadong magpapakita ng pinakamagandang halimbawa ng malasakit at respeto. Hindi ko kayo gustong parusahan, sabi niya. Gusto kong makita kayong lahat na nagbabago at nagiging inspirasyon sa iba. Sa likod ng mga upuan ay may ilang bagong empleyado na tahimik lang na nakikinig. Hindi sila saksi sa nangyari kay Crispin noong una. Ngunit naramdaman nila ang bigat ng aral na natutunan ng kumpanya. Isa sa kanila ang bumulong sa katabi. Buti na lang ngayon kami pumasok kasi parang dito hindi na inuuna ang yabang. Ang katabi niya ay tumango at ngumiti. Oo, mukhang dito pantay-pantay ang lahat. Samantala sa labas ng kumpanya ay patuloy pa ring sinusubok ng ilang dating natanggal na empleyado ang pangalan ni Crispin. May mga kwentong ipinapakalat na hindi raw siya marunong umunawa at masyado raw mahigpit. Ngunit bawat negatibong salita ay natatabunan ng mga positibong patotoo ng mga customer. May isang ginang na nagkwento sa social media na dati raw ay tinaboy siya ng staff dahil nakadaster lang siya at mukhang walang pambili. Ngunit ngayon ay mainit siyang tinanggap at inalok pa ng tubig habang naghihintay. May isa ring matandang magsasaka ang nagsabing hindi niya akalaing makakaramdam siya ng ganoong klaseng paggalang sa isang malaking gusali. Ang mga ganitong kwento ay mabilis na kumalat at naging dahilan upang lalo pang tumaas ang reputasyon ng kumpanya. Hindi nagtagal ay lumapit ang ilang kakumpetensya kay Crispin. May ilan na humihingi ng payo kung paano nila maisasagawa ang parehong sistema. Isang negosyanteng kilala sa pagiging mahigpit ang nagsabi, "Ngayon ko lang nakita na hindi lang pala kita ang sukatan ng tagumpay. Natutunan ko sa ginawa mo na kapag iginagalang ang mga tao, sila mismo ang magbabalik ng tiwala at suporta." Maingat na ngumiti si Crispin at sinagot, "Ang respeto ay puhunan din, mas mahalaga pa kaysa pera. Kapag nakuha mo ang tiwala ng tao, kusang darating ang kita." Habang lumalawak ang impluensya ng ginawa ni Crispin, hindi rin niya kinalimutan ang ugat ng lahat ng nangyari. Madalas pa rin niyang balik-balikan sa kanyang isipan ang mga salitang ipinukon sa kanya noong araw na iyon. Ang pangungutya, ang pagtawa at ang pagpapalayas sa kanya ay nananatiling sariwa.
Ngunit sa halip na galit, ang kanyang nararamdaman ngayon ay pasasalamat. Dahil sa pangyayaring iyon, nabuksan ang pinto para sa mas malaking pagbabago, hindi lang sa kanyang kumpanya, kundi sa mga taong nakarinig ng kanyang kwento. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pagpupulong, lumabas si Crispin sa lobby at nakita ang ilang empleyadong masayang nakikipag-usap sa mga kustomer. Napansin niya ang isang batang lalaki na marungis at nakapambahay lang na pumapasok, hawak ang kamay ng kanyang ina. Dati, siguradong pagtatawanan o pandirihan ang bata at ang kanyang ina, ngunit ngayon ay agad silang sinalubong ng staff na may ngiti at tanong, "Ano po ang maitutulong namin sa inyo?" Napangiti si Crispin sa sarili at naramdaman niyang nagbunga na nga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Pag-uwi niya sa bahay ay mas magaan ang kanyang dibdib. Umupo siya sa kanyang sala at napaisip, ang aral na kanyang nais iparating ay unti-unti nang nagkakaroon ng epekto at ang kanyang adhikain na itama ang maling sistema ay nagiging inspirasyon sa iba. Sa isip niya, nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa lahat ng nangyari. At sa puso niya, alam niyang ang laban ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamahalaga ay naitanim na ang binhi ng pagbabago. Sa katahimikan ng gabi, bago siya pumikit upang magpahinga, muling bumalik sa kanyang isip ang larawan ng kanyang sarili noong una siyang pumasok sa gusali na may dalang bayong at suot ang kupas na damit. Ngayon ay ibang-iba na ang kalagayan, ngunit ang alaala ay nagsilbing paalala na kahit gaano pa kataas ang narating ng isang tao, ang respeto at kababaang loob ay hindi dapat mawala. Ang kwento niya ay nagsisimula ng maging alamat sa mga taong nakakakilala sa kanya. Isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi lamang pera, kundi ang malasakit at respeto sa kapwa. Habang patuloy na tumatakbo ang mga linggo, lalong lumalalim ang pagbabago sa kumpanya ni Crispin. Ang mga empleyado na dati ay palamura, mapanghusga at pabaya sa kanilang pakikitungo ay ngayon mas maalaga at mas mapagkumbaba. Ang lobby na minsang naging lugar ng kahihiyan ay ngayon puno ng ngiti at maayos na pagbati. Ang bawat customer, anuman ang hitsura, damit o antas sa buhay, ay tinatanggap ng may paggalang. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin mawala sa isipan ni Crispin na may mas malalim pang dapat itama. Hindi lamang sapat na mabago ang kilos ng mga empleyado dahil sa takot, kundi kailangang pumasok sa kanilang puso ang tunay na kahulugan ng malasakit. Isang araw, nagpatawag siya ng pulong para sa lahat ng tauhan. Ang ilan ay kinakabahan pa rin, iniisip na baka may panibagong parusa o panibagong mahigpit na alituntunin. Ngunit sa halip, ngumiti si Crispin at nagsabi, "Mayong unti-unti na nating nakikita ang magandang pagbabago. Gusto ko naman kayong dalhin sa susunod na hakbang. Hindi sapat na magbago kayo dahil may takot o dahil sa mga mata ko. Kailangan ninyo itong gawin dahil naniniwala kayo na ito ang tama. Kung wala kayong malasakit sa kapwa, anumang pagsasanay ang gawin natin, ay babalik lang kayo sa dati." Nagkaroon ng katahimikan at ilang empleyado ang napayuko. Nakaramdam sila ng hiya dahil alam nilang marami sa kanila ang nagbago lamang dahil sa nangyari, ngunit hindi pa talaga totoo sa kanilang puso. Kaya't inisip ni Crispin na kailangan nilang magkaroon ng karanasan na magtuturo sa kanila ng aral mula sa realidad ng buhay. Ilang araw ang lumipas, sinimulan niya ang isang programa na nagdala sa mga empleyado sa mga baryo at palengke. Hindi nila suot ang kanilang mga uniforme. Bagkus ay sinabihan silang makihalubilo sa mga magsasaka, mangingisda at karaniwang mamimili. Nakita nila ang hirap ng buhay ng mga tao na araw-araw nagsusumikap upang kumita lamang ng sapat na pambili ng pagkain. Ang ilan ay napaiyak nang marinig ang mga kwento ng mga magsasaka na hindi sapat ang kinikita mula sa ani.
at ang mga nanay na halos magpatayan sa kapayod para makapag-aral ang kanilang mga anak. Dito napagtanto ng mga empleyado na hindi tama ang manghusga batay sa itsura lamang. Marami sa kanila ang nagulat na ang mga taong mukhang simpleng-simple sa paningin ay may mas matinding bigat at pagsubok sa buhay kaysa sa sinuman sa kanila. Ang isang receptionist na dati ay palatakaw sa pang-iinsulto ay nagsabing, "Ngayon ko lang nakita na mali pala ang pananaw ko. Iniisip ko dati na kapag marumi ang damit ng tao, ibig sabihin wala siyang halaga. Pero mali pala. Mas malinis pa ang puso nila kaysa sa amin na nagtatawa-tawanan lang." Nang bumalik sila sa opisina, kitang-kita ang malaking pagbabago. Hindi na ito dahil sa takot kay Crispin, kundi dahil sa pag-unawa nila sa tunay na ibig sabihin ng respeto. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagbati, pag-aalok ng tubig o simpleng pakikinig sa mga hinaing ng mga customer ay naging likas na sa kanila. Unti-unti, hindi na ito pakitang taho lamang, kundi isang bagong kultura na nakatanim sa puso ng bawat isa. Samantala, hindi nakaligtas si Crispin sa mga puna mula sa mga negosyanteng konserbatibo. May ilan na nagsabing masyado siyang idealistic at hindi raw kailangang maging sobrang malasakit sa lahat ng customer. Ngunit tumayo si Crispin sa kanyang prinsipyo. Kung ang negosyo ay para lamang sa pera, madaling magtagal. Ngunit kung ito ay para sa tao, tatagal ito ng walang hanggan. Ang perang kikitain ay mauubos, pero ang respeto at tiwala ay maipapamana sa susunod na henerasyon. Ang linyang iyon ay madalas niyang ulitin sa kanyang mga tauhan at unti-unti na rin itong tumatak sa kanilang mga puso. Dahil sa mga pagbabagong ito, dumami ang mga customer na bumabalik at nagdadala pa ng iba. May mga negosyanteng dati umiiwas na muling nakikipagtransaksyon. Ang kumpanya ay muling umunlad at higit pa roon, naging kilala ito bilang isang negosyo na hindi lamang para sa kita, kundi para sa pantay-pantay na pagtrato. Marami ang humahanga kay Crispin dahil pinili niyang ipaglaban ang aral ng respeto kaysa sa madaling daan ng pagpapalago ng kita. Ngunit hindi nakaligtas ang mga dating empleyado na tinanggal sa trabaho. Marami sa kanila ang nahirapang makahanap ng bagong hanap buhay dahil sa reputasyon nilang iniwan. Ang ilan ay nagrereklamo at nagsasabi na sila ay biktima, ngunit walang naniniwala sa kanila. Ang kanilang nakaraan ay naging hadlang sa kanilang hinaharap, at doon nila naramdaman ang bigat ng kanilang ginawa. Ang karma na kanilang itinanim ay unti-unti nang bumabalik sa kanila. Samantala, sa loob ng kumpanya ay masayang ipinagdiwang ng mga natirang empleyado ang kanilang bagong kultura. Nagkaroon ng maliit na pagtitipon kung saan nagpasalamat sila kay Crispin. Ang isang staff ay lumapit sa kanya at nagsabi, "Sir, salamat po. Kung hindi ninyo kami itinuwid, baka hanggang ngayon iniisip pa rin naming tama ang manghusga. Ngayon alam naming hindi hadlang ang itsura o antas ng tao para igalang siya." Napangiti si Crispin at marahang sumagot, "Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang tunay na aral ay dumating dahil nakita ninyo ang halaga ng kapwa ninyo." Habang nakaupo siya sa dulo ng silid, pinagmamasdan niya ang kanyang mga tauhan. Nakita niya ang kanilang ngiti, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tunay na pagbabagong nasa loob na ng kanilang puso. Sa kanyang isipan, muli niyang naalala ang unang araw na pinagtawanan at pinahiya siya. At ngayon, sa parehong lugar, ibang-iba na ang nangyayari. Ang mga taong minsang nakalimot sa tunay na halaga ng respeto ay siya ngayong nagtuturo ng malasakit sa iba. Sa mga sandaling iyon, alam ni Crispin na unti-unti nang natutupad ang kanyang layunin. Ngunit alam din niyang may mas mahaba pang landas na tatahakin. Ang pinakamahalaga, na itanim na niya ang binhi ng aral, at kahit saan pa ito lumago, ang bunga ay hindi na mawawala. Ang kumpanyang minsang naging pugad ng pangmamaliit
ay naging paaralan na ngayon ng malasakit at pagkakapantay-pantay. Sa paglipas ng mga buwan, ay naging mas matatag ang pundasyon ng kumpanya ni Crispin. Ang mga programang kanyang ipinatupad ay hindi lamang nanatili sa papel, kundi naging aktwal na pamantayan ng bawat araw na operasyon. Sa tuwing may bagong empleyado ay agad silang dumadaan sa pagsasanay tungkol sa tamang pakikitungo at sa bawat 3 buwan ay may pagrepaso upang matiyak na hindi nawawala ang diwa ng malasakit. Ang mga customer ay masayang bumabalik at ang dating duda ng publiko ay napalitan ng tiwala. Isang umaga, dumating si Crispin sa gusali at agad siyang sinalubong ng tanawin na hindi niya inaasahan. May isang matandang lalaki na mukhang pagod, nakapambahay lamang at may dalang lumang supot. Nakaupo ito sa gilid ng labi at tila nag-aatubili kung lalapit sa counter. Nakita niya kung paano umilos ang mga staff. Sa halip na pandirihan o iwasan, nilapitan agad ng isang empleyado ang matanda at magalang na nagtanong, "Tatay, ano po ang maitutulong namin sa inyo?" Napangiti si Crispin sapagkat ito mismo ang larawan ng pagbabagong nais niyang makita. Ang matanda ay nagpakilalang galing sa probinsya at nais magtanong kung paano makakakuha ng tulong para sa maliit na negosyo ng kanyang pamilya. Kahit halatang hirap itong magsalita, pinakinggan siya ng mga empleyado at inalok pa ng upuan at tubig. Walang nagtawa, walang nagkunot noo, at walang nagbiti ng masasakit na salita. Sa halip, ipinakita nila ang malasakit na dati ay malayong makita sa parehong lugar. Ang eksenang ito ay nagbigay ng mainit na pakiramdam kay Crispin at lalo niyang naramdaman na tama ang kanyang mga naging desisyon. Sa sumunod na linggo, nagpatawag muli ng pagpupulong si Crispin. Lahat ng empleyado ay naroon at sa pagkakataong iyon, mas magaan na ang kanilang pakiramdam. Nakita ko kung paano ninyo pinakitunguhan ang isang matandang pumasok dito kamakailan. Iyan ang larawan ng respeto na matagal na nating pinipilit itanim. Nakita ko ang pagbabago sa inyong mga kilos at higit sa lahat sa inyong mga puso. Ngunit huwag ninyong kalilimutan, hindi rito nagtatapos ang ating tungkulin. Sa bawat araw, sa bawat taong papasok, kailangan ninyong ipakita ang parehong malasakit. May isang empleyado ang tumayo at nagsalita. Isa siya sa mga natakot nung una dahil isa rin siya sa mga nakisali sa pangungutya kay Crispin. "Sir, hindi ko po malilimutan ang araw na pinahiya namin kayo. Minsan naiisip ko, kung hindi kayo nagpakumbaba at nagtiis, baka hindi kami nagising sa katotohanan. Ngayon, natutunan ko na ang respeto ay hindi dapat ipinagdadamot. Salamat po at binigyan ninyo kami ng pagkakataon." Tumango si Crispin at sumagot, "Hindi ako nagbigay ng pagkakataon. Kayo ang kumuha ng pagkakataon at ginamit ito para magbago." Samantala, ang mga dating empleyado na tinanggal ay lalo pang lumubog sa kahirapan. May ilan sa kanila ang nakitang nag-a-apply sa iba't ibang kumpanya, ngunit hindi natatanggap. Ang kanilang dating kumpiyansa at kayabangan ay napalitan ng pagkabahala. May isa pa na muntik nang umiyak sa isang panayam dahil nang tanungin kung bakit siya umalis sa huling trabaho. Wala siyang masabing matino. Ang karma ay nagsimulang magpakita ng bunga at unti-unti nilang nararamdaman ang bigat ng kanilang mga ginawa. Hindi ito ikinatuwa ni Crispin, bagkus ay nagdulot pa sa kanya ng kaunting awa. Ngunit alam niyang hindi siya maaaring magpabaya. Ang leksyon ay kailangang manatiling malinaw, kaya't ipinaalala niya sa kanyang mga tauhan na ang parusa ay hindi para sirain ang kinabukasan ng tao, kundi para ituwid sila. Kapag nakaharap kayo sa isang taong nagkamali, huwag agad husgahan. Ang pinakamahalaga ay makita ninyo kung may kakayahan siyang magbago. Ngunit kung pipiliin niyang manatiling mali,
Siya mismo ang sisira sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang panahon, dumami pa ang mga taong humahanga kay Crispin. May mga negosyanteng nagsabing ang modelo ng kanyang kumpanya ay dapat tularan. May mga estudyante na gumawa ng research tungkol sa kanyang pamumuno at kung paano niya binago ang isang sistema ng diskriminasyon tungo sa respeto. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng kababaang loob at tamang pamumuno. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri, nanatili siyang simple. Madalas pa rin siyang bumalik sa kanyang baryo, kumakausap sa mga magsasaka at nakikihalubilo sa kanila. Hindi niya kailanman kinalimutan kung saan siya nagsimula. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang veranda, kausap ang kanyang asawa, napaisip siya sa lahat ng nangyari. Kung hindi ako nagkunwaring simpleng magsasaka noong araw na iyon, baka hindi ko nakita ang tunay na kulay ng mga tao. At baka hindi rin sila natuto ng ganitong aral, sabi niya. Ngumiti ang kanyang asawa at sagot, minsan ang pinakamabigat na pagsubok ang nagdadala ng pinakamahalagang aral. At ikaw mismo ang naging kasangkapan para maitama ang mali. Habang pinagmamasdan ni Crispin ang tahimik na gabi, alam niyang malayo pa ang kanyang tatahakin. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, nakikita niyang nagbubunga ang kanyang pagsisikap. Ang kumpanya ay hindi na lamang lugar ng negosyo, kundi naging paaralan ng respeto at malasakit. Ang bawat empleyado ay naging saksi at kalahok sa pagbabagong iyon. At sa kanyang puso, alam niyang ang aral na sinimulan niya ay mananatili, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa mas maraming tao na darating pa sa hinaharap. Sa paglipas ng panahon ay lalo pang umunlad ang kumpanya ni Crispin. Ang mga kustomer ay dumarami at ang pangalan ng kanilang negosyo ay nagsimulang maging kilala hindi lamang dahil sa produkto, kundi dahil sa kakaibang serbisyong may malasakit at respeto. Ang mga balitang kumakalat ay hindi na tungkol sa pangmamaliit ng mga tauhan, kundi tungkol sa mabubuting karanasan ng mga simpleng tao na tinrato ng may dignidad. May mga pamilyang nagkukwento na ang kanilang mga anak ay masayang pumupunta roon dahil ramdam nilang pantay-pantay ang tingin sa kanila. May mga magsasaka at mangingisda na dati nag-aatubiling lumapit, ngayon ay panatag na sa pagtatanong at pakikipag-usap. Ngunit sa kabila ng lahat ng positibong pagbabago, hindi rin mawawala ang mga tao na may inggit at galit. Ang mga dating empleyado na tinanggal noon ay patuloy na nahihirapang makahanap ng trabaho. Sa bawat tanggapan na kanilang pinapasukan, laging lumalabas ang tanong kung bakit sila umalis sa dati nilang kumpanya. At kahit anong palusot ang gawin nila, hindi nila maitatago ang tunay na dahilan. Ang ilan ay nagdesisyong magtinda na lamang sa bangketa. Ang iba namay naghanap ng pansamantalang hanap buhay. Ngunit imbes na maging mas maingat, may ilan sa kanila ang patuloy na naninira. May mga tsismis silang ipinapakalat na si Crispin daw ay mayabang, na ang pagbabago raw sa kumpanya ay palabas lamang, at na ang mga empleyado ay tinatakot lang para maging magalam. Dumating sa tenga ni Crispin ang mga balitang ito, ngunit imbes na magalit ay ngumiti lamang siya. Ang taong hindi marunong tumanggap ng pagkakamali ay palaging hahanap ng iba para sisihin. Mahinahon niyang sabi sa kanyang abogado, "Hindi ko sila kayang baguhin, pero alam kong darating ang oras na sila rin ay makakaramdam ng bigat ng kanilang ginawa." Hindi niya kailanman sinagot ang mga paninira dahil para sa kanya ay hindi na mahalaga ang pakikipagtalo. Ang mahalaga ay nakikita ng mga tao ang totoo sa mismong serbisyo ng kanyang kumpanya. Isang araw, nagpasya si Crispin na bumisita sa mismong lugar kung saan siya unang pinahiya, ang lobby ng gusali. Nakita niya kung paano nagbago ang lahat. May isang batang marungis na nakapambahay ang pumasok, hawak ang kamay ng kanyang ina na may dalang lumang bag. Agad silang sinalubong ng staff na may ngiti, inalok ng tubig at tinanong kung ano ang kanilang pakay.
Wala na ang mapanuksong halakhak at matalim na tingin. Ang dating lugar ng kahihiyan ay naging lugar ng paggalang. Napatigil si Crispin at napangiti. Sa kanyang isipan ay bumalik ang alaala ng araw na iyon. Ang mga tawanan, ang mga insulto at ang malamig na pagtrato. Ngunit sa halip na pait ang kanyang maramdaman, nakaramdam siya ng pasasalamat. Dahil kung hindi siya nagkunwaring simpleng customer, marahil ay hindi lumabas ang tunay na kulay ng kanyang mga tauhan at hindi rin magkakaroon ng ganitong pagbabago. Makalipas ang ilang linggo, nagpasya siyang magdaos ng isang espesyal na pagtitipon para sa lahat ng empleyado. Sa harap ng entablado, nagsalita siya ng buong sinseridad. Naaalala pa ninyo ang araw na muntik nang bumagsak ang ating pangalan dahil sa kawalan ng respeto. Naaalala ninyo ang kahihiyan na inabot natin. Ngayon, tingnan ninyo kung nasaan tayo. Naging mas matatag tayo dahil natutunan nating itama ang mali. Ngunit huwag nating kalilimutan, ang aral na ito ay kailangang dalhin natin hindi lamang sa loob ng kumpanya, kundi pati sa ating personal na buhay. Tahimik na nakinig ang lahat at marami ang napaluha. Isa sa mga staff ang tumayo at nagsalita. Sir, hindi ko po malilimutan ang ginawa ninyo. Akala ko dati, simpleng trabaho lang ang nasa akin. Pero ngayon naiintindihan ko na malaki pala ang epekto ng bawat salita at kilos na binibitawan namin. Natutunan kong hindi lang produkto ang ibinibenta namin, kundi respeto at malasakit din. Palakpakan ang sumunod na narinig mula sa iba pang empleyado. Sa gitna ng pagtitipon ay may isang matandang babae na lumapit kay Crispin. Isa siya sa mga kliyenteng dating napahiya rin ng ilang tauhan bago nagbago ang sistema. Ngunit ngayon ay personal siyang nagpasalamat. Sir, malaking bagay po ang ginawa ninyo. Hindi lamang ninyo binago ang kumpanya ninyo. Binago rin ninyo ang pananaw ng maraming tao. Natutunan naming lahat na ang respeto ay hindi pwedeng ikompromiso. Habang pinagmamasdan ni Crispin ang kanyang mga tauhan at mga customer, nakita niya ang malaking kaibahan sa kanilang mga mukha. Dati ay puno ng kayabangan at panlalait. Ngayon ay puno na ng ngiti at malasakit. Naisip niya na ang tunay na gantimpala ng lahat ng kanyang ginawa ay hindi lamang ang pag-unlad ng negosyo, kundi ang pagbabago ng kalooban ng mga tao sa paligid niya. Sa huli ng araw, umupo siya sa kanyang opisina at binagmasdan ang mga papeles ng kumpanya. Lahat ng numero ay maayos, ang kita ay patuloy na tumataas, at ang tiwala ng publiko ay lalo pang lumalalim. Ngunit higit sa lahat, ang pinakamalaking tagumpay para sa kanya ay ang makita na ang kanyang mga tauhan ay natuto ng tunay na igalang ang lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kwento. Ngunit sigurado siyang ang binhi ng respeto na itinanim niya ay patuloy na magbubunga, at ang leksyon na minsang itinuro ng kanyang karanasan ay mananatili sa puso ng lahat ng nakasaksi. Lumipas pa ang ilang buwan at lalo pang lumawak ang magandang reputasyon ng kumpanya ni Crispin. Ang dating balitang puno ng panlalait at diskriminasyon ay napalitan ng mga kwento ng papuri at paghanga. May mga artikulo sa pahayagan at ulat sa telebisyon na nagsasabing kakaiba ang kulturang itinatag niya. Maraming tao ang nagsimulang dumayo sa kanilang tanggapan, hindi lamang para sa negosyo, kundi para maranasan ang klase ng pagtrato na ipinagmamalaki ng lahat. Ang kumpanyang minsang halos bumagsak sa kahihiyan ay ngayon ay naging halimbawa ng tamang pamumuno at malasakit. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam ni Crispin na hindi lahat ay masaya sa kanyang mga nagawa. May mga kakumpetensya ang nagsimulang manira sa kanya. May ilang negosyante ang nagpakalat ng kwento na siya raw ay nagpapanggap lamang at ginagamit ang konsepto ng malasakit para sa mas malaking kita. May mga bulong-bulungan na hindi raw totoo ang mga kwento ng pagbabago at palabas lang ang lahat. Sa kabila ng mga ito, nanatiling tahimik si Crispin.
Alam niyang hindi niya kailangang patunayan ang sarili sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Isang araw, may dumating na grupo ng magsasaka mula sa probinsya. Dala nila ang mga gulay at prutas na maayos na nakabalot. Sila'y pumunta sa umpanya upang personal na pasalamatan si Crispin dahil sa mga programang kanyang sinimulan. Isa sa kanila ang nagsalita, "Sir, noong una po, nahihiya kaming lumapit dito dahil sa takot na maliitin kami. Pero ngayon, iba na po ang pakiramdam. Ang mga tauhan ninyo ay nakikinig, tinatanong ang pangangailangan namin, at tinutulungan pa kaming makahanap ng tamang serbisyo. Malaking bagay po ito sa aming kabuhayan." Hindi napigilan ni Crispin ang matangiti at maramdaman ang mainit na ginhawa sa kanyang puso. Sa parehong araw ay tinawag niya ang lahat ng empleyado at pinakilala ang mga magsasaka. Sila ang dahilan kung bakit ko kayo tinuruan ng respeto, aniya. Kung wala silang produksyon, wala ring pagkain sa ating mesa. Kung wala silang sipag, hindi rin tayo makikinabang. Huwag na huwag ninyong kakalimutang ang bawat taong pumapasok dito. May daladalang sariling laban at hirap. Ang tungkulin natin ay hindi gawing mas mabigat iyon, kundi gawing mas magaan. Tumango ang mga tauhan at marami ang nakaramdam ng paggalang at pasasalamat sa mga magsasaka. Samantala, sa labas ng kumpanya, ang mga dating empleyado na tinanggal ay patuloy na bumabagsak ang kabuhayan. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang magtinda ng kung ano-ano sa kalsada, ngunit hindi nagtatagal ang kanilang kinikita. May ilan ding nag-apply muli sa ibang kumpanya, ngunit agad silang natatanggal dahil sa reklamo ng kawalan ng disiplina. Ang iba ay nagsisisi at umaming sanay nakinig sila noon pa. Ngunit para kay Crispin, hindi na niya kailangang makialam sa kanila. Ang kanilang naranasan ay bunga ng kanilang mga ginawa, at iyon ang malinaw na larawan ng karma. Hindi naglaon ay muling nakatanggap ng imbitasyon si Crispin mula sa isang business forum. Siya ay inimbitahan upang magbahagi ng kanyang kwento. Doon ay humarap siya sa maraming negosyante, propesor at estudyante. Inilahad niya ang kanyang karanasan mula sa araw na pumasok siya sa kanyang kumpanya bilang isang simpleng magsasaka hanggang sa oras na ipinaalam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi niya pinalampas ang mga detalye ng panlalait at pagtawa na naranasan niya. Ngunit mas binigyang diin niya ang aral. Kapag ang tao ay minamaliit dahil sa kanyang itsura, hindi lamang siya ang nasasaktan. Nasasaktan din ang pangalan at dangal ng kumpanyang kinakatawan ng mga empleyado. Ang respeto ay hindi opsyonal. Ito'y obligasyon. Palakpakan ang sumunod na narinig mula sa mga tagapakinig. May ilang estudyante ang lumapit at nagsabing sila'y na-inspire na balang araw kapag sila'y naging bahagi ng negosyo, dadalhin nila ang parehong prinsipyo. May mga negosyante namang nagtanong kung paano nila maisasagawa ang kaparehong sistema. Maingat na ipinaliwanag ni Crispin na hindi ito tungkol sa malalaking patakaran, kundi sa simpleng prinsipyo ng pagturing sa tao bilang tao, mayaman man o mahirap. Pagbalik niya sa kumpanya, ay sinalubong siya ng mga empleyado na may ngiti at mainit na pagbati. Ramdam niyang iba na ang samahan nila. Hindi na takot ang nagtutulak sa kanila, kundi tunay na malasakit. May isang tauhan na lumapit at nagsabi, "Sir, salamat po sa tiwala. Ngayon naiintindihan na namin ang halaga ng bawat tao. Hindi lang po kami nagtatrabaho para sa sweldo, kundi para ring maging dahilan ng ginhawa ng iba." Sa mga oras na iyon, alam ni Crispin na naabot na niya ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang layunin. Ang pagbabago ay hindi lamang nanatili sa kanyang kumpanya, kundi lumalaganap na sa iba. Ang aral ay kumakalat, at ang mga taong minsang nanlilibak ay sila ngayong nagtuturo ng respeto. Ang sakit na kanyang naranasan noon ay napalitan ng kasiyahan dahil ang kahihiyan na dinanas niya
ay naging binhi ng isang mas malaking pagbabago. Sa katahimikan ng kanyang opisina, nakaupo si Crispin at nakatanaw sa bintana. Muling bumalik sa kanyang isip ang araw na pinagtawanan siya. Ang mga salitang tumatak sa kanyang puso at ang bigat ng kanyang pakiramdam noon. Ngunit ngayon, ibang-iba na. Sa bawat sulok ng kanyang kumpanya ay maririnig na ang mga magagalang na pagbati, makikita ang mga ngiting puno ng malasakit at mararamdaman ang respeto para sa lahat. Sa kanyang puso, alam niyang malapit nang matapos ang kabanatang ito at ang susunod na hakbang ay ang pagbibigay ng mas malawak na impluwensya sa lipunan. Ang kanyang kwento ay hindi na lamang tungkol sa kanya, kundi tungkol sa lahat ng taong natuto na ang respeto ay hindi kailanman pwedeng ipagdamot. Dumating ang araw na tila ba kumpleto na ang naging pagbabago sa kumpanya ni Crispin. Ang dating lugar na puno ng pangmamaliit ay naging pugad ng malasakit at ang reputasyon ng negosyo ay umangat sa pinakamataas na antas. Ngunit sa kabila ng lahat ng magagandang nangyayari, naroon pa rin ang huling kabanata ng kanyang pakay, ang pagbabalik ng karma sa mga taong minsang nanakit at nanghamak sa kanya. Isang hapon ay dumating sa kumpanya ang isang babaeng nakilala agad ng mga tauhan. Siya ang dating receptionist na unang tumanggi at nanglait kay Crispin. Mahina na ang kanyang tindig, dala ng pagod at hirap na sinapit matapos siyang matanggal. Lumapit siya sa counter, nangingilid ang luha at mahinahong nagsabi, "Sir Crispin, patawarin ninyo ako. Walang tumatanggap sa akin. Lahat ng pinasukan kong trabaho, natatanggal ako dahil sa aking masamang record. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat ng pagkakamali ko." Tumahimik ang buong labi habang pinagmamasdan ang kanilang dating kasamahan. Lumabas si Crispin mula sa kanyang opisina at personal na hinarap ang babae. Tiniigan niya ito ng seryoso, ngunit walang galit sa kanyang mga mata. "Hindi ko kailanman inisip na ikaw ay kaaway," wika niya. "Ang nagawa mo noon ay naging dahilan ng aral para sa lahat. Ngunit tandaan mo, ang respeto ay hindi lamang sa mga oras na may nakakakita. Ito'y kailangang nasa puso. Kung natutunan mo na iyon, baka may pag-asa ka pa." Hindi na siya tinanggap bilang empleyado, ngunit tinulungan siyang makahanap ng iba pang trabaho sa labas, sa ilalim ng kondisyon na ipapakita niyang tunay ang kanyang pagbabago. Ang mga tauhan ay humanga sa ginawang iyon ni Crispin. Dahil pinakita niyang kahit ang nagkamali ng malaki ay maaaring bigyan ng ikalawang pagkakataon kung taos-puso ang pagsisisi. Sa mga sumunod na linggo ay isa-isa ring lumapit ang iba pang dating empleyado na natanggal. Ang ilan ay nagmamakaawa, ang iba na may humihingi ng tulong. Ngunit hindi lahat ay binigyan ng parehong pagkakataon. May ilan na halatang hindi pa rin natuto at naninisi pa rin ng iba. Para kay Crispin, sila ang mga taong kailangang maranasan ang bigat ng kanilang mga pagkakamali hanggang sa matutunan nilang tanggapin ang katotohanan. Doon naramdaman ng lahat ang malinaw na leksyon. Ang karma ay hindi dumarating para lang parusahan, kundi para ituwid ang maling landas. Habang nangyayari ito, lalong tumibay ang samahan ng mga natitirang tauhan. Nakikita nilang ang kanilang amo ay hindi lamang lider, kundi guro ng buhay. Ang bawat araw ay naging paalala na ang kanilang trabaho ay hindi lang basta pagbebenta ng produkto, kundi pagbibigay ng respeto sa bawat taong makakasalamuha. May mga kustomer na tuwang-tuwa at nagkukwento na ang kanilang karanasan sa kumpanya ay ibang-iba sa lahat ng lugar na napuntahan nila. May mga estudyante at kabataan na nakaririnig ng kwento ni Crispin at nai-inspire na huwag manghusga ng tao batay sa anyo. Dumating din ang panahon na inanyayahan si Crispin sa isang malaking pagtitipon ng mga negosyante at lider ng lipunan. Doon ay binigyan siya ng parangal bilang isa sa mga huwarang negosyante na hindi lamang tumutok sa kita
kundi sa pagpapalaganap ng respeto at malasakit. Sa kanyang talumpati ay mahinahong sinabi, ang yaman ay nawawala, ang negosyo ay pwedeng bumagsak, ngunit ang aral na dala ng respeto at malasakit ay mananatili magpakailanman. Kung may isang bagay na dapat ipamana sa susunod na henerasyon, iyon ay ang dignidad ng tao. Tumayo ang mga tao at pinalakpakan siya ng matagal, hindi dahil sa kanyang tagumpay, kundi dahil sa aral na anyang naibahagi. Samantala, sa kanilang tahanan ay masaya ring nakikita ng kanyang pamilya ang kanyang naging pagbabago. Ang kanyang asawa ay madalas na nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng papuri, kailangan pa ring manatili siyang mapagpakumbaba. Ang kanyang mga anak ay lumaking saksi sa mga ginawa ng kanilang ama at sa kanilang murang isipan ay alam na nila ang kahalagahan ng paggalang sa lahat ng tao. Para kay Crispin, yun na ang pinakamagandang gantimpala na ang aral ay hindi lamang nanatili sa kumpanya, kundi na ipamana rin sa kanyang pamilya. Sa huli, nang lumingon si Crispin sa lahat ng pinagdaanan niya, nakita niya ang buong bilog ng kanyang kwento. Mula sa araw na pinagtawanan siya at pinalayas hanggang sa pagbabalik niya bilang may-ari at sa pagbabagong naganap sa buong kumpanya. Nakita niya kung paano bumalik ang karma sa mga dating ng hamak at kung paano naman siya ginantimpalaan ng respeto ng mga tao. Ang aral ay malinaw, huwag kailanman manghusga batay sa anyo, sapagkat ang inaapi mo ngayon ay maaari pa lang siyang may hawak ng iyong kinabukasan. Sa bawat sulok ng kanyang kumpanya ay makikita ang bunga ng kanyang pasensya at paninindigan. Wala nang nagtatawanan o nang mamaliit, at ang bawat tao'y magalang at pantay-pantay ang turing sa lahat. Ang minsang lugar ng kahihiyan ay naging simbolo ng pagbabago. At habang nakatanaw si Crispin mula sa kanyang opisina, alam niyang tapos na ang isang yugto, ngunit nagsisimula pa lamang ang mas malaking misyon, ang maging ilaw at halimbawa sa iba pang negosyo at sa buong lipunan.